Dear Lady Love TV. Sisters Love Rivalry. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Isang linggo nang hindi ikaw ang unang tumatawag sa akin, Ella. Puna ni Ate Ana. Tulad ng dati, nagkausap sila sa Skype. Pilit nang umiti si Ella. Busy sa school, ate. Alam mo namang graduating ako, hindi ba? Pagdadahilan niya. Ang totoo, ayaw lang niyang pag-usapan nila si Calvin. Ganun naman palagi. Si Calvin kasi ang paboritong topic ng kapatid. Sa totoo lang, miss niya na ang lalaki. At ang kulitan nila. Mas okay pa noong dinadalaw nito si Shai sa eskwelahan. Kahit papaano ay nagkikita sila. Ngayon, wala na talaga. Naisip niyang mas makabubuti na rin siguro iyon para sa kanilang dalawa. Para mawala ang damdamin ni Calvin sa kanya. Kailangan niya itong bigyan ng space. Siya nga pala, Ella. Hindi ako makakauwi sa graduation mo. Ha? Kunot noon niyang tanong. Akala ko ba kapag nakatapos na ako, uuwi ka na? Ang gulo naman, ate. Nagtatampo niyang sabi. Oo nga, kaso magre-review ka pa. Naisip ko mas mabuti kung uuwi ako dyan nang may lisensya ka na. Magagalit si mama kapag nalaman niya to. Nag-usap na kami. Pumayag na siya. Hayaan mo na, Ella. Ang magandang balita doon ay madadagdagan pa ang ipon ko. Kaya galingan mo, okay? Kailangan sa unang take mo ng exam, pumasa ka na agad. Siyempre naman, ate. Wala ka bang tiwala sa akin? Pero mas magiging masaya talaga ako kung nandito ka sa araw ng graduation ko. Kaunting tiis na lang, Ella. Nakapag-intay ka nga ng ilang taon. Ano ba naman yung mahigit 1 taon pa? Wala naman ako magagawa dahil nakapag-decide na kayo ni mama. Siya nga pala. Wala ka pa rin bang balita kay Calvin? Hindi niya ba dinadalaw yung kaklase mo? Pag-iiba nito ng usapan. Nakarating na naman sila sa topic na ayaw niyang pag-usapan. Hindi na eh. Ngumiti si Ate Ana. Ngiting tagumpay. Akala kasi nito ay si Shai pa rin ang kontrabida sa invisible nitong love life. Hindi alam ng kapatid na siya na iyon. Pinigil niyang mapabuntong hininga. Okay yon, hindi ba? E paano kung may iba na pala siyang nagugustuhan? Tiningnan si Ella ni Ate Ann sa mapanuring paraan. May alam ka ba na ayaw mong sabihin sa akin? Nagdududa nitong tanong. Ngumiti siya kasabay ng pagkunot ng noo na parang sinasabing okay ka lang. Kung may alam mo ako di sana sinasabi ko na sa'yo. Pagsisinungaling niya. Feeling ko may pinagkakaabalahan na si Calvin kaya walang paramdam. Baka nga, pero hindi ka ba nagtataka? Ito na yata ang pinakamatagal na hindi kanya kinausap. Iba na kasi ang buhay niya sa atin, ate. Para namang hindi mo kilala ang mga San Lucas. Kahit na, giit nito. Mahigit 1 taon na siya sa pamilya ng daddy niya, hindi ba? Pero ni minsan, hindi iyon nakalimot. May problema kaya siya? Puntahan mo na kaya? Kamustahin mo? Huwag na, ate. Istorbohin pa ba natin yung tao? Kapag hindi yun busy, magpaparamdam din yon. Ang mabuti pa magpahinga ka na. Kunwari, itiningnan niya ang oras sa suot ng relo. 11:00 na dito. 12:00 na dyan. Sige na. Okay, fine. Tawagan mo ako kapag hindi ka busy, ha? Sige, ate. Mariing pumikit si Calvin. Gusto niyang matulog kahit sandali. Minsan na nga lang magkaroon ng bakanting oras, hindi pa siya makatulog. He was in Cebu, supervising ang condominium construction. Matagal na sana siyang nagtatrabaho sa San Lucas Lands kung hindi lang mataas ang kanyang pride. Hindi lang ang daddy niya nag-aalok sa kanya ng trabaho roon mula na makagraduate siya, kundi pati ang kanyang lolo. Tuwang-tuwa nga mga ito nang marinig na gusto na niya magtrabaho sa San Lucas Lands. Walang problema si Calvin sa trabaho, maliban sa pressure dahil sa expectation ng lolo at daddy niya. Gayunman, ay sinisiguro niyang walang masasabing hindi maganda ang mga ito. Hindi biro ang laki ng project. Ang ipagkatiwala yun sa kanya, ang inakala niyang biro. Pinasabak agad siya ng ama sa trabaho. Pakiramdam niya ay tinetesting siya nito. Dahil doon, kaya mas porsigido siyang makipagpakitang gilas. Ang kinalabasan, kaunting oras ng pagtulog at pagkawala ng kanyang gana sa pagkain. Namiss ni Calvin bigla ang gym sa mansion.
Sa apartment niya ay push up at calls up na lang ang kanyang ginagawa. Nakakapag-jogging siya minsan pero nakakadalang ng minsan na iyon. Bumabalik din siya sa Maynila para personal na mag-report sa ama at para dalawin ang kanyang lolo. Sinasamantala na niya iyon para kumustahin ang kapatid at mga pinsan. Their relationship had gotten better. Thanks to Shai. Natapos na rin ang hidwaan nilang magkapatid. Kung minsan ay niyayaya ni Calvin na lumabas ang Kuya Jay niya, pero madalas itong tumatanggi ngayon dahil abala na sa sariling negosyo at sa girlfriend. Si Shai, syempre ang pipiliin ito kumpara sa kanya. Ang nangyayari, nagiging chaperone na lang siya ng dalawa. O kaya naman, minsan ay tatawagan niya ang pinsang si Taz para hilahin ito si Shai at masolo niya ang kapatid na maging maayos sila ng Kuya Jay. At parang noon lang na-realize ni Calvin na nangungulila siya sa kapatid. Bonus pa si Tita Dean na tinanggap siya sa kabila ng issue nito sa kanyang ina. Si Tita Dean ang mami na Kuya Jay at unang asawa ng kanyang ama. Napakabuti ng ginang sa kanya. Ang sabi pa nga nito ay ituring na siya nitong ina. Unti-unti nang nabubuo ang buhay ni Calvin na nawasak na mawala ang kanyang mama. Pero may isang taong kulang na alam niyang mas makabubuti na huwag na munang magkita. Naiintindihan niya ang hiling ni Ella. After what had happened to him and his brother, he finally realized the importance of a sibling. Kaya kahit mahirap, tiniis niya ang bawat araw na hindi nakikita o nakakausap ang dalaga. She never called him. Salamat sa trabaho ni Calvin at nanilibang siya. Hindi na siya masyadong iniisip kung kumusta o ano ginagawa ni Ella. He loved her so much. He was willing to grant her wish. Hindi nga lamang niya alam kung magagawa ang gusto nitong tigilan na ang damdamin niya para rito. Akala yata ni Ella ay blackboard ang puso niya. Pwedeng magsulat ng pangalan at pwede ring burahin anumang oras na gustuhin. Kung blackboard man ang puso ni Calvin, permanent marker si Ella. Kahit anong is-is ng eraser, hindi na mawawala ang marka. Tumunog ang cellphone ni Calvin. Walang pagmamadali niya iyong kinapa sa bedside table. Napaupo siya na makitang si Ella ang nag-text. Ibinabalitang sa susunod na linggo na ang graduation nito. Kung i-analyze niya ang text message, hindi naman mukhang nag-iimbita si Ella. Baka gusto lang talagang iparating ang magandang balita. Huminga siya ng malalim at ibinalik na ang cellphone sa bedside table. Bumalik siya sa pagkakahiga pero lalo lang siyang hindi dinalaw ng antok. Nangangati ang kamay niya. Nakunin ng cellphone na tawagan si Ella. Hindi naman siguro masama kung babatiin niya ito, hindi ba? Hindi pwede. Pigil ni Calvin sa sarili. Saka na kapag nagtagumpay ka na sa pag-a-unlove sa kanya. Bakit ba kasi siya na in love sa babaeng malakas ang topak? Napapailing na lamang siya kapag naaalala ang huli nilang usapan. As much as I want you in my life as a friend, hindi talaga tayo pwedeng magsama dahil higit doon ang tingin mo sa akin. Iyon ang pinakatumata kay Calvin sa lahat ng sinabi ni Ella. In order to bring her back in his life, he had to restrain himself from loving her. Absurd. But he understood where she was coming from. It was Ella's graduation day. Masaya dapat siya. Masaya naman siya. Kaya lang may kulang. It could have been better if her sister was there. O kaya kahit nag-reply man lang si Calvin sa text niya noong nakaraang linggo pero wala. Dinedma na siya ng tuluyan ng binata. Ang ending, silang dalawa lang ng mama niya ang magkasama sa espesyal na araw na iyon. Kung sa bagay, dapat pa nga siya magpasalamat dahil hindi lahat ng kaklase niya ay makakagraduate ngayon. Imbis na magreklamo pa, dapat na lang na tingnan ni Ella ang magagandang nangyayari. Dapat nga ay magpasalamat pa siya na hindi siya binayabayaan ng Diyos. Tama, sang-ayon na ang isang bahagi ng kanyang isip. Dahil medyo positive na ang vibe, nakangiti na siya nang humarap sa ina. Ang ganda-ganda ng anak ko. Proud nitong sabi, na masama-sa pa ang mga mata. Bawal magdrama ma, masisira yung makeup nating dalawa. Pabiro nitong sabi. Nakangiting umakyat si Ella sa stage para tanggapin ang kanyang diploma. Napaka-importante na yun sa kanya. 4 na taon iyon ng sipag, tiyaga, luha at puyat. Isama na rin roon ang pagsasakripisyo ng kanyang kapatid. Niyakap niya ang diploma pagbaba ng stage.
Wala roon si Ate Ana pero para dito ang diplomang iyon. Pagkatapos ng graduation ceremony ay nagpa-picture taking pa silang magkakaklase. Hinayaan lamang siya ng kanyang mama. Nakita rin niyang panay na ang kuha nito sa kanya ng picture. Kumusta kaya ang kanyang hitsura sa mga stolen shots nito? Natigilan si Ella na makita si Jason Lucas. Nandun na lalaki para kay Shai. Nandoon din si Tash at ang lolo ng magpipinsan. Nakakatuwang makitang tanggap na tanggap si Shai ng pamilya ng boyfriend nito. Si Calvin kaya. Hindi ba nito babatiin si Shai? Nag-iwas siya ng tingin ng mapatingin ng babae sa kanya. Sapat na kay Ella na makita si Calvin sa araw na yon, kahit pa hindi man siya ang pakay nito. Ilang buwan rin naman kasi mula noong huli silang magkita. Lalapitan na sana niya ang ina nang biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Napangiti agad siya na makitang si Calvin. Namayat ng kaunti ang mokong pero gwapo pa rin. Hindi na niya pinigilan pa ang sarili. Patakbong niyakap niya ang binata. Grabe, namiss kita. Napanatag siya nang maramdamang yumakap din si Calvin sa kanya. Congrats! Pati ni Calvin na maghiwalay sila. Ang tagal mo akong dinedma ha? Nagtatampong sabi ni Ella. Dahil hindi ako pwedeng lumapit hanggat hindi kaibigan lang ang turing ko sa'yo, hindi ba? Ang ibig sabihin, nanlalaki ang mga mata niyang sabi. I've moved on. Na-realize kong mas importante ang friendship natin. Isa pa may girlfriend na ako kaya makakasiguro kang ubos na yung damdamin ko para sa'yo. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti si Ella. Na-disappoint siya sa sinabi ni Calvin pero binaliwala niya yon. Masaya dapat siya dahil natupad na ang kanyang hiling. Hindi nga siguro malalim ang nararamdaman ko sa'yo dati. Dagdag pa nito. Sabi ko naman sa'yo Pinasigla niya ang boses. Umabrisyete siya kay Calvin at hinila ito papunta sa kanyang mama. Binati ng lalaki ang mama niya na tulad niya. Mukhang masaya na rin muling makita si Calvin. Ikaw na bata ka. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Nakangiti nitong tanong sa lalaki sa tonong naninermon. Nagtatrabaho na kasi ako, tita. Talaga? Singit ni Ella. Saan? Sa San Lucas Lands. Naka-assign ako sa Cebu ngayon kaya madalas ako nandoon. Bihira na akong lumabas sa Maynila. Doon mo ba nakilala ang girlfriend mo? May girlfriend ka na, anak? Gulat na tanong ng kanyang ina. Ngumiti si Calvin. Opo. Abay mabuti naman. Ilang taon na lang at 30 ka na. Dapat ka lang na makipagrelasyon. 26 lang siya, ma. Singit na uli ni Ella. Yun na nga, sagot ng kanyang mama. Yung iba nga may 3 anak na sa ganyang edad. Nagkatawanan silang 3. Ako ma, pwede na ba? Nabura ang ngiti ni Ella na makitang sumeryoso ang mukha ni Calvin. Mabuti na lang at nagsalita ang mama niya, kaya nawala ang kanyang pagkailang. 20 ka pa lang, bawal ka pang kumire. Kapag may lisensya ka na, papayagan na kitang mag-boyfriend. Yung iba kong kaklase pinayagan magjowa nung 18 na sila. Nakangusong giit niya. Sila yon, sabi ng kanyang ina. Saka silang niyayang lumabas na ng venue para kumain. Iginiit ni Calvin na sa isang restaurant na lang sila kumain kasama si Shai. Gusto rin daw ng binata na ipakilala sila sa mag-ina lalo na sa lolo nito. Tumanggi naman ang mama niya pero mapilit si Calvin. Maraming salamat na itinuring ninyong pamilya ang apo ko at sa pagsama sa kanya sa mga panahong kailangan niya ng makakaramay. Sincere na sabi ni Mr. San Lucas sa kanyang mag-ina sa gitna ng hapunan. Wala yun, sir. Medyo nahihiyang sagot ng mama niya. Maraming kwento itong apo ko tungkol sa inyong mag-ina, sabi ng lolo ni Calvin at doon na nagsimula ang kwentuhan nito at ng kanyang ina. Si Shai naman na naging kakwentuhan ni Ella sa mesa. Masaya siyang makitang parang kontento ang babae kahit na walang pamilyang kasama sa araw na yon. Hindi lingid sa kaalaman niya na mag-isang naninirahan sa isang apartment si Shai dahil ulila na sa mga magulang. Blooming ka talaga, Shai. Ganyan ba talaga ang in love? Tukso niya. Oo, Ella, ganito talaga. Kung ako sa iyo, ma-in-love ka na rin. Ngiti-ngiti nitong sagot. Nandiyan naman si Calvin. Napailing si Ella. Hindi kami talo niyan, saka may girlfriend na yan, kaya... Alam mo na, girlfriend? Tanong ni Shai. Hindi sa kanya kundi kay Calvin na nasa tapat nito. Oo, sagot ni Calvin. Patango-tango pa. Kailan pa? Tanong naman ni Jay na parang hindi naniniwala. Last month, nakilala ko sa Cebu. Sagot ni Calvin. Talaga? Singit na rin ni Tash. Bakit ba parang duda ang lahat kay Calvin?
Anong hindi ka panipaniwala sa pagkakaroon nito ng girlfriend? Sikat sa kababaihan si Calvin. Kahit nga hindi nito ibinabalandra noon ng pagiging San Lucas, ay marami na ang nagkakagusto rito. Ngayon pa kaya? Oo nga. Pakilala mo naman sa amin, sabi ni Shai sa kangumiti. Kapag hindi siya busy, isasama ko siya rito sa Manila. Bale walang sagot ni Calvin. Pagkatapos ng hapunan ay sa kanilang mag-ina sumama si Calvin. Ihahati daw sila. Napakabait pala ng lolo mo kahit sobrang yaman yun, no? Sabi ni Ella nang nasa balkonahe na sila. Namiss niyang tumambay sa balkonahe kasama si Calvin. Saka hindi ka nagsasabi, okay na pala kayo ng kuya mo. Umiwas nga ako sa'yo, diba? Ang sabi mo kasi hindi tayo pwedeng magsama. Oo na, okay na. Huwag kang paulit-ulit. Putol niya sa sasabihin ni Calvin. Masaya ako na bumalik ka na. Aalis din naman ako. Babalik din ako ng Cebu. Ang ibig kong sabihin sa buhay ko, masaya akong bumalik ka na sa buhay ko. Ngumiti si Calvin at iniba na ang topic. Ano gusto mong graduation gift? You're here. Ano bang hihilingin ko? Ang wish ko lang naman ay makasama kayo ni ate ngayon. Are you sure? May trabaho na ako ngayon. Panunokso nito na tinawanan lang niya. Kailan ba ako humiling ng mamahaling bagay? So may hihilingin ka nga. Ihaw-ihaw lang sa kanto. Alam mo namang mababaw ang kaligayahan ko. Sagot ni Ella. Huwag mo sabihin hindi ka na kumakain ng isaw. Tara na, ililibre kita. He held her hand and it felt like the old days. Napangiti na lang si Ella habang akay-akay ni Calvin papunta sa tindahan ng isaw. Okay lang kahit kung todo makeup siya. Kailangan niyang sulitin ng gabing iyon dahil baka bigla na namang maglaho si Calvin.